Okay, magandang hapon. Matagal din kami hindi nagparamdam gawa ng masyadong busy. Maraming project. Tapos yung mga back job din, ginawa rin namin kasi siyempre wala namang perfectong serbisyo. So, yung mga back job, kailangan na priority rin natin kasi hindi pwede na ma-post tayo sa social media. Iniiwasan natin yun kasi siyempre ayaw natin na masira yung kumpanya o pangalan natin. Gawan natin ng reaction yung uh, magpa nagpapa-service na customer, tapos yun yung technician nagreklamo kasi hindi siya binabayaran ng kumbaga check up fee. Ganon. Bilang technician din, anong gagawin natin kung para maiwasan natin yung mga ganong problema. Tapos sa mga customer din natin, sa mga client natin, ano din gagawin natin na kung saan ay maiwasan din natin na magpapunta ng technician at ma-charge kayo sa check-up. Yon. Bilang client o bilang customer, napag-usapan nyo kung may babayaran ba ako pag pumunta ka, ganito. Pero pag sinabi nating check-up, lahat ng bilang technician mag-i-expect, lahat nag-i-expect talaga na may bayad yun. Actually yung check-up, may bayad ang check-up na 500. Sa iba nga, mura na ngayon sa kanya 350. Yun. Tapos, ganito, sa technician naman, pag sa amin naman, para sa amin bago namin puntahan si customer, alam niya na bago namin i-check up yung aircon niya, alam na niya na may bayad. Kasi ganito yan, ako bilang may-ari ng shop, papuntahin ko si technician. Ang pinakaano ko, yung oras, nawala na yung natin dito sa yung pinakamalaga sa para sa akin bilang may-ari ng shop, bilang may-ari ng siyempre kumpanya natin, kasi meron na kaming BIR register na kami. Yung oras talaga yung sa amin. Siyempre ang oras ni technician na pumunta doon sa inyo ay may kaakibat na yun na bayad. Kasi halimbawa, pinapunta nyo, yung iba namimili, gusto nila yung malapit lang para free yung check-up. Ayun, pwede naman yun. Depende sa mapag-usapan. Posible din na yung sa scenario ni Sir, kay Sir, nag-post na Sir Ayan. Block 2, lot 2. Yung tanggalin mo yung Ayan, block 2, lot 2. Ayan, yung niya. Ngayon, natin yung ito si Sir yung nag-post. Ito. Si Sir Jom, ayan, lapit mo lang. Sir Jom Elijah, yan. Ayan, sige, ayan natin. Yung mga ganyan kasi, katulad yan, yung sa amin, si Mary, ang nakikipag-usap sa customer. Minsan ako. Bago pupunta ang aming technician doon sa client, sa customer, kailangan napag-usapan na ninyo kung magkano yung babayaran niya sa check-up, at kung ma-repair, magkano rin po kung ma-repair.
ganon. Posible dito sa senaryo ni Sir, hindi sila nag-close kumbaga ng presyo. Pagtapos hindi nag-close ng presyo, tapos ngayon ang sabi ni technician dito, panoorin natin ulit. Sir, service fee po ito, service fee. Wala, nag-usap yung babae, kausap namin. Papunta mo yung babae dito, ay paano mo yung babae, kakausapin ko. Tawagan nyo, kayo ang ano. Kakausapin ko nga. Tawagan nyo. Pa-service kayo, libre. Ano yun? Nakakonsumo ko ng gas. Diyos ko po. Sabihin nyo kayo magbayad. Kaya dapat sinabi ng babae, Pre, kahit 1,000 kaya mo magbayad. Yan. Sige, ano balik mo sa akin. Ang sabi naman ni client, kahit 1,000, kaya daw niya magbayad. Ang problema lang doon kasi, dapat ang office, kumbaga, ang nakipag-usap niyan si Mary o ako, siya ang ano doon, may problema sa kanila, hindi sila nag-close talaga. Bago umalis si technician, nag-close na kayo kung magkano yung babayaran ni customer. Ganito, sir, check up, pang automatic sa atin, may bayad sa amin, check up, 500. Pero pag once na ma-repair na po namin yun, refundable na yun. Kumbaga magiging kasama na niyo sa bayad yung 500. Ganon. Sa atin din mga technician, bago din, halimbawa ito, mga freelance. Ang kausap, siyempre pag freelance ka, siyempre ikaw mismo yung nakipag-usap sa client. Pag hindi pa kayo nakasundo sa presyo, wala nang puntahan. Ganun yung ginagawa namin. Pag hindi pa nakasundo sa presyo, ganito rin. Minsan din, may mga customer na wala akong masabi na ano, pero yung tao nito, papaantayin ka ng ilang oras, ganon. Para sa akin din, ang ginagawa namin dyan, pag mga technician mga kapwa natin, mga may-ari ng shop, ganito, sa buong ano, ang ginagawa namin yan, binibigyan namin ng kalugit yan, 15 to 25 minutes. Ganon kami. Burasan namin yan. Pagpunta namin doon sa customer, nandun na kami. Yan. Siyempre magsasabi na mag-feedback na kami. Ma'am, sir, nandito na kami sa sa bahay niyo. Nandito na kami sa labas ng gate, gano'n. Or wala nang gate, basta dito na kami, ma'am, sa bahay niyo, gano'n na. Dito black at saka lot, gano'n. Street, anong street? Ngayon, may ibang client na encounter ko na yan, o customer, na kung saan pag-aantayin ka ng ilang oras, ilang minuto, marami pang chichiburitsi na gagawin. Kuskus balongos. Nako! Yung ginagawa ko dyan, 25 minutes. Pagdating ng 26 minutes niyan, aalis na kami dun. Sasabihin na namin, sir, ma'am, marami din po kasi kaming customer. Hindi lang naman po kayo. Ngayon pinag-antay nyo yung technician namin ng ganitong ganito kasi yung rule sa amin. Pag lumagpas ka na doon sa palugit namin na ilang minuto, aalisan na po kayo. At posible din na ginagawa namin dyan, may nangyari sa amin dyan sa Muntinlupa, nagpagawa. Hindi kami sinipot. Ganun, kesyo, may antay lang daw, ganun. Binigyan namin na ganito, ultimatum yun, 20 minutes lang nga pag ako 15 pag ako. Kasi ako may-ari ng shop, hindi pwede yung ganun. May binabayaran akong tao.
So, ang ginagawa ko diyan, 15 minutes, pag di ka sumipot sa akin, wala na. Tapos, ang mangyari pa diyan, pag halimbawa, ganun, ang ginagawa ko, magpapa-reschedule. Hindi na may schedule yun. Hindi na may schedule. Kasi ang nangyari diyan, natatabunan na. Matatabunan ka na ng ibang customer namin. Ganun sa amin. So, ang mangyari doon, yung slot mo kasi halimbawa Saturday ka naka-schedule. Saturday. Yung schedule sa iyo ay kadalasan sa amin na alas 10 a.m. Tapos ngayon di ka nandoon na si technician mga 9:50, ganun na, nandun na. Tapos di ka sumipot 10, mag 10:15. Wala na, alisan ka na ng technician namin. Ganon sa amin Ganon yung patakaran namin. Kaya yung halimbawa, mag-aantay sila na wala na, hindi na, nangyari yan sa amin. Nagpapagawa, tapos mga 30 minutes nagantay. Sabi ko, mga ilang beses nangyari sa amin. Sabi ko, hindi pwede yung ganito. Kasi yung sa amin, para sa akin mahalaga yung oras. Mahalaga talaga yung oras sa amin. Ayun. Tapos may iba naman na ito rin, may mga nagpapabook na mga customer or client na kung saan ay di mapuntahan ni technician. May mga ganyan. Halimbawa, nagpabook siya ng Saturday. Nagpabook siya. Ang sabi 9 a.m. Ngayon sa 9 a.m. na yun, umabot na lang ng 10 a.m. Hindi pa dumating si technician. Makinig kayo. 9 a.m. yung schedule, tapos 10 a.m. hindi dumating si technician. Automatic, makahanap na kayo ng ibang service provider. Yun ang gagawin nyo. Hindi yung magwawala pa kayo sa page. Wala naman kayo magawa doon kung magwawala pa kayo. Wala kang magawa. Ibaban lang kayo doon. Wala. Ganun. Tapos sa reviews, gagawa ulit niya ng bagong page. Wala rin kwenta yung nyo. Kaya pag ganun, mahirap kasi yung parang ini-indyan kayo ng mga technician. Kasi yung video mo. Ini-indyan kayo ng mga technician na ginagawa. Tulad, maraming beses yan nangyari sa amin na nagpa-schedule, ganito, 9 a.m. Ang customer nag-aantay pa hanggang maghapon. Pag ganun, mga client, mga minamahal nating kapwa. Siyempre, pag ganun, halimbawa naka-schedule ng 9 a.m. sa technician. Pag bigyan mo ng 30 minutes, pag hindi pa dumating siya, pwede na kayo maghanap ng ibang service provider. Kung dumating siya ng 30 minutes, ibig sabihin late na siya, hindi wala na siyang doon. Late sila eh. Sila ang may mali eh. Ganun yun. So pag halimbawa, umabot na ng 10, hindi pa rin dumating si technician, maghanap na kayo ng ibang mag-service sa inyo. Ganun. Andito naman Ang dami na. Sa kanya, balik tayo. Ayun. Sipin mo, service fee, walang bayad. Dito kasi, ang nangyari posible sa kanya, pinag-antay daw siya ng hanggang alas mga 5 p.m., alas 5. Pag ganun ang ginagawa ko kasi pag pinag-antay mo ako, tapos within the 15 minutes na ultimatum na sinabi ko, yun kanina, hindi ka pa rin hindi ka pa rin nagsumipot, nagpakita kasi technician ako. Ay
aalisan na kita. Ganun. Kasi sayang yung oras ko. Ganun po yun. Kasi para kasi ang nasa ano nila, akala mo pipitsugin lang, di ba? Pipitsugin lang. Hindi naman. Kaya sinasabi ko nga ang totoo, kabisado namin tong aircon. Nagtrabaho tayo sa service center ng matagal. Hindi lang mga residential yung mga hinawakan natin, pati mga commercial hinawakan natin. So ngayon pag katulad din kami sa doktor. Pero sa totoo lang mas mahirap yung trabaho namin sa doktor. Kasi ang doktor, ang chine-check mga tao, marunong magsalita. Ang aircon, check mo yan, hindi yan marunong magsalita. So kailangan lahat alamin namin kung bakit nagkaganon. Anong history nito? Tinatanong namin yan. Minsan pa naaasar pa pag tinatanong ng customer. Tinatanong namin yan kung anong history ng aircon nyo. So, pag once na hindi mo sinagot yon, tapos ganon, Balabag pa. umano ka, ay hindi na. Hindi ka na pasado, kumbaga. May may standard kami sa pag-ano. Kumbaga, kami ang magiging nun. Tapos minsan ang gagawin, ma'am, lalo na pag ako makausap nyo, ma'am, ganito yung gagawin natin, kailangan po siya baba. Ay, sir, di namin kaya yung budget okay lang ba kung cleaning mo na gagawin natin? Ibig sabihin nun, hindi niyo sinunod yung standard operating procedure namin, wala. Pag magka-problema, babalik sa amin yun. Ang ginagawa namin, minsan, di namin, totoo lang hindi namin yun sinisipot. O hindi namin Kasi hindi ka sumunod, kumbaga kami lang din, para kami nagpukpok ng bato sa aming ulo. Ang hinahanap namin na customer or client, yung handang sumunod at rumispeto kung ano yung suggestion namin. Kasi nga para lang din naman sa inyo yun, kumbaga para maging maayos po yung maintenance. May nangyari din sa amin na pag-check ko sa aircon niya, grabe, sobrang dumi. So, kailangan i-deep cleaning. Kailangan siya i-pull down. Sabi ko, sige sir, pull down natin. Ngayon, ang pinull down ko, siyempre, may bayad yung pull down, 3.5. Nagbayad siya ng pull down. Ngayon, gumana siya mga ilang days. Nagkaroon ng problema yung motherboard. Ang sabi niya sa akin ay, sir, sinabi ko sa'yo, di ba, na may problema yung motherboard? Bakit di mo ganun sabi sa akin? Sabi ko, sir, nung chinek ko yan, okay yung motherboard. Kasi kung hindi okay, sir, hindi sana nagagana yung compressor mo at saka yung mga fan motor sa outdoor. So, okay yan, sir. Pag alis ko, malamig yan, sir. Ngayon, sinabi niya na, di mo chinek yung motherboard. Sabi ko naman sa'yo na motherboard. Sabi ko parang mangyari sa atin, parang ikaw naging technician, ako yung naging customer. Hindi pwede yung ganun. Pinakita ko yung video. Sabi ko, sir, yung aircon nyo, ganito, sobrang dumi. Nakita niyo naman sa video. Kailangan talaga i-pull down yan. Ganito kasi yan. Ang aircon kasi pag hindi mo siya masunod yung standard, nagdidepende yun sa brand. Pag hindi mo masunod yung standard operating procedure na ngayon, nagkakaroon siya ng problema sa motherboard. So ngayon, halimbawa, ngayon, pagka pull down namin nun,
ay nasira yung motherboard, mga 2 days. Sira na yung motherboard, nagsinto-sinto na talaga yun, may problema na talaga. Pero ang history kasi noon, may ibang service center na nag-repair noon, which is yung nilalagay nila na pyesa mabilis masira. China yung nilalagay nila. So ang nangyari ganun. Tapos pangalawa din, hindi sumusunod kung ano yung standard namin yung client. So kaya magkakaroon ka talaga ng problema doon. Ganun. So kaya hanggat sa maaga pa ang ginagawa namin, nilulubayan na namin. Kung hindi ayaw mo sumunod, hindi. Ganun. Meron namang, halimbawa, di mo kaya yung budget. Kami naman, ang ginagawa namin, pag di mo kaya yung budget, halimbawa, simple cleaning lang, 1-2. Tapos sinabi namin na ganito, sir, kailangan na siya ibaba kasi nga, lagpas na pala 2 taon yung aircon nyo. So, ang ginagawa namin dyan, sir, kung okay lang sa inyo, hatiin natin yung bayad nyo. Magbabayad kayo ngayon, tapos ngayon. Merong ganyan na mga nirespeto niya yung namin. Alam mo ang nangyari? Sir, nag-update sa amin. Sir, ang ganda ng serbisyo nyo. Bumaba ng husto yung kuryente namin. Oh. Ay, tapos nagbayad siya sa Gcash, sir, pasuyo na lang ng Gcash, sir, gumanon siya sa amin. Kaya kung sumunod ka talaga, napaka ganda ng blessings, nakatipid siya sa kuryente. Ayun. Tuwang-tuwa siya sa namin, serbisyo. Hanggang ngayon sa amin pa rin nagpapagawa. Minsan nga hindi namin nakakalimutan namin minsan. Ay, sir, schedule pa lang ngayon. Ay, sir, pwede rin schedule na lang. Sige, papayag na. Kung pumapayag yun. Kung talagang siya ang nakikibagay sa amin. Ganun. Pag, naman, ayun, natin yung video. Posin natin. Saan nakita ganyan customer? Service fee, walang bayad. Nagantay ka ng 5:00 para servisan siya. Ano yun? Yan o. Oh. Laki-laki ng bahay oh. Ayun. Isa pa. Ayan, mga technician, mga kapwa technician ng aircon o electronics, halos pareho lang naman eh. Hindi siya nagde-determine kung maayos magbayad yung customer sa laki ng bahay. Meron nga dyan bahay maliit lang, pero maayos magbayad, kompleto yung snack. Napakaraming ang binibigay na snack. Meron ganun. Maliit lang yung bahay ha, pero grabe magpa-snack, bongga. Snack, tubig, sir, tubig. Nakahay na lahat-lahat parang bungalow na. Oo. Minsan pinapakain pa. Kaya sabi ko sa ating mga kapwa sa industriya ng aircon o sa mga electronics mo, kung nag-home service man kayo, hindi yun nagde-determine sa bahay kung gaano kalaki yung bahay. Huwag kayong magbase doon. Meron kang bahay sobrang laki, ang ganda ng bahay, parang mansyon. Problema naman, hindi nagbibigay ng kahit tubig man lang. Ang daming ganyan eh. Pauhay. So, huwag yung yun. Tanggalin nyo sa mindset nyo na laki-laki ng bahay, di hayaan nyo sila. Kasi ang ginagawa ko diyan pag halimbawa malaki ang bahay, tapos hindi nagbibigay ng ganito, doon ko babawiin sa price. Halimbawa, ang singil supposedly ay 6.5 lang. Ang gagawin ko niyan, abutin ko ng 8.5, ganun. Doon ko siya babawiin. Ganun kami halimbawa, nagpa-snack ka naman, tapos humingi ka ng tawad.
automatic kami nagbibigay ng tawad doon. Kasi nga, mabait ka sa aming technician. Ngayon, pag hindi ka mabait sa amin, tapos ang ginagawa mo, ganun, hinayaan mo kami na ano, may posibilidad din na hindi ka na balikan. Hindi ka na namin balikan. Dahil nangyari yan, yung abogado pa nga taga QC. Nagreklamo, ang tao ko lang yun, nagreklamo sa akin. Ang sabi sa akin, sir, boss, di nagbigay ng kahit tubig man lang, uhaw na kami, mga anong oras na. Gumanon. Pinagawa yung Samsung na aircon. Ako naman, naawa ako sa tao ko. Kasi mahal ko yung tao ko. Ganon din yung mga customer, mahal ko din. Pero pag ginaganyan nyo yung tao ko na hindi nyo binibigyan ng ganito, nauuhaw na, siyempre yung ano nyo, ginagawa yung ano nyo, ay di kayo babalikan. Pasensyahan na. Nangyari yan sa amin. Wala nga sa page doon, naging rin ng pasensya sa akin. Sabi ng abogado, buburahin na lang daw niya yung ano sa page. Pero wala na. Sinira mo na yung page. Kataburay niyo yung wala na. Sabi yung pura-puray niyo. Para sa akin yung sa ganito, masakit sa technician yun. Masakit sa technician na kung saan na nag-expect sila na may bayad kasi nagmastos sila sa sa gasolina nila. Tapos yun pala, di nyo babayaran. Pero dito naman napansin ko rin na may mali din sa sa kausap ng may-ari ng bahay. Yun ang ko dito. Kaya dapat mag-close muna kayo kung anong sir, ganito yung babayaran nyo. Magawa man siya o hindi, may bayad kayo na 350. Bakit? Kasi yung technician natin, skilled yun. May sahod yung technician namin. Malaki yung sahod ng technician namin. Pinapunta sa inyo, isa yun sa binabayaran nyo. Pangalawa, yung gasolina nyo. Sa kanya nga, 350 lang mababa pa nga Yung sa amin, 500. May bayad sa amin yung check-up, pati ocular. Yun. Kasi ang ginagawa kasi ng mga tao, yung iba, sir, papacheck ko yung aircon, gano'n. Tapos, sir, papa-ocular ko. Akala nila walang bayad. Di sinasabi na kaagad namin. Kumbaga, pinaprangka na kaagad namin. Gano'n kami. Ay, sir, may bayad po, 500. Sige sir, gaganon na yun. Sige sir, may bayad po pala. Gaganon yun. Hindi na siya tutuloy. Walang problema sa amin. No big deal sa amin. Kaysa papuntahin namin yung technician sa inyo, hindi nyo naman pala babayaran. Ganun sa amin. Kaya kailangan mag-close mo na. Sir, magawa man o hindi magawa, may bayad po 350. Yung sa kanya 350, yung sa amin 500. Ayan. Nagpa-check ng aircon. Hindi naman ipapagawa. Ayan Ayun, sige. Dito, balik. Yung sinabi ni Tropa na nagpapacheck ng aircon, hindi naman ipapagawa. Ibig sabihin nun, si Sir, namahalan. Yung may-ari, namahalan siya sa quotation, kumbaga. So, hindi niya itutuloy. Pinapuntahan niya lang. So, medyo may pagka-magulang din yung may-ari ng bahay. Hindi yun obra sa amin. Kasi kung yun ang mapag-usapan, maaari tayong ano tayo sa barangayan diyan. Ay sir, itong usapan namin nag-deal kami dito sa 350. Tapos ngayon yung shop namin, BIR registered to.
eh di maano ka sa batas. Kasi nga, napag-usapan na ganun, 350 yung ang bibigay mo, kaya nagawa man o hindi. Pero hindi ka umano sa usapan, di maaari ka naming maano. Ganun yun. Ang nangyari kasi dito, namahalan siya sa check-up. Ay, namahalan siya sa quotation. So, hindi niya na itutuloy. Kawawa yung technician na nagpunta. Di ba? So, hindi makatao yung ganun. Kung siguro, kung may maging technician na maging abogado, ay magkaroon ng batas na ganun. Dapat magkaroon tayo ng batas na ganun. Magkaisa tayo, mga technician. Hindi naman sa inaano natin, kumbaga, hindi na napapansin kasi natin na medyo may Binababa. pagka magulang yung ano. Magulang, kumbaga. Pinapuntan niya si technician, understood na yun sa utak niya na may babayaran siya kasi siyempre nag-ano yun, nagagastos yun ng gasolina. Yung technician, nag-aral pa lang siya, gumastos na siya. Kaya ano, mga kung nagpapacheck kayo ay dapat sasabihin nyo, itatanong nyo kung magkano po yung babayaran ko. Kung hindi magawa, itatanong nyo rin kung magawa, magkano rin po yung babayaran ko. Ganon. Okay. Ay nila. Ayaw magbayad ng service fee, nagpa-check ng aircon, ano yun? Oo, ayan oh. Laki ng baka. Ngayon, sige. Ito naman, pinost niya sa group. So, kami naman, nag-react lang po kami. Pag ganyan, nakapost ka sa group, ibig sabihin nun, magiging, pag may magpagawa sa'yo, may nakita ka dun sa group na nakapost yung bahay mo, maaring lubayan ka ng mga technician nun. Kaya magaling, maano din yung technician. Maaari kang lubayan. Magagulat ka, hindi ka sisiputin ng mga technician, mga aircon technician, ganun. Magugulat ka nun, hindi ka sisiputin. Maraming ganun. May ano din kami na mahilig magtawad, mga ganyan. Okay lang naman yun. Basta pumayag na ano. Pero pag sobra ka na tumawad din, hindi rin pwede sa amin kasi nga marami kasing hindi kasi perfecto yung serbisyo at ang mangyayari diyan, pag magkaroon ng back job, malulugi kami. Ganun. So pag sobra tumawad, minsan tinitingnan namin kung kakayanin pa ba pag magkaroon ng back job, kasi dapat may nakalaan doon na problema sa may nakalaan na budget na doon sa quotation natin para sa back job. Halimbawa, paggawa pa lang namin ng quotation, may nakalaan yun para sa back job. Kung sakali ilang days ganito, ilang araw na gagawin yung back job, may nakalaan doon na pera, kumbaga. May nakalaan doon na budget na. So, kung mahilig ka tumawad, ang ginagawa namin dyan, tinitimbang namin. Karapat-dapat pa ba ito na siputin si ganito? So, ang gagawin namin, pag hindi na siya karapat-dapat, wala na. Hindi na rin namin masisipot. Tapos, pangalawa, hindi na namin napapansin kasi nga marami din nagpapaservice talaga sa amin. Hindi sa ipagmayabang po. Kumbaga kilala na si D7R na talagang magaling sa pag-service ng aircon.
nagkakaproblema lang kami sa mga tao, kumbaga. Ganun lang ang ano namin. Sa mga tao namin na sila ang gumawa, ganun. Ganun, dun lang kami. Yan talaga ang pinaka-problema na yan. Kaya bago namin binibitawan sa yung technician namin, tinitraining muna siya ng maayos under supervision. Ako ang naga-supervise po. Under supervision po siya sa akin mga ilang months po, 6 months. Ngayon, pag karapat dapat na siya na bitawan or kumbaga siya nang may kasama na siyang helper, ganun. Saka namin siya mabitawan. Pero titingnan muna namin yung marami. May nangyari sa amin nakapag dito na kung saan ay napakasinungaling, ganun. Nangyari namin, kumbaga tinatanggal kaagad namin. Pabilis kami magtanggal pag yung tao na na-hire namin ay may parang sinungaling na ganun na namin. Ayan. Ayun, kasi yung kasi kasama na dun yung yung mahilig tumawad, yung mga customer. Kasama na kasi dun Wala na akong problema doon. Pero tinitingnan nga, yun nga, ang sinuulitin ko po, tinitimbang po namin doon. Ngayon, pag may, halimbawa, ikaw, nagka-schedule ka magpa-schedule ka, merong isa na hindi tumawad. Tapos, nagkasundo sa price na ganito. Siya yung uunahin namin. Ibibitin namin yung sayo. Yung project na dito. Yung sa mahilig tumawad. Ibibitin namin yun. Tapos ngayon, ang mangyayari naman, kaya yun, magiging mapabayaan. Kaya nabibitawan yun, mga ganun sa amin. Kasi nga, ang ipa-priority namin yung willing talaga magbayad sa amin Ayun. Tapos kung mabait naman, babalikan talaga namin yun. Pag hindi mabait, hindi namin babalikan. Oo. Pag ganito, ganyan. Ganon yun sa amin. Sige, ulit. Hindi lang. Ngayon, binigyan mo ng quotation, reklamo, mahal daw. Ano yun? Ayun bahay Ayan. Dito. Ayun. Binigyan mo ng quotation, mahal daw. Namahalan siya. Ang pagpapagawa ng aircon, pagbili mo pa lang ng aircon, kaakibat na dyan yung maintenance. Mahal talaga, lalo na pag inverter. Ngayon kung maghahanap ka ng mura, kadalasan sa naghahanap ng mura, hindi siya binabalikan pag magkaroon ng back job. Baga hindi legit yung kahit ako naman legit. Ang nangyari nun, kahit legit yung technician tapos binabarat mo, hindi ka babalikan. Kasi siyempre yung binayad mo, hindi naman hindi karapat dapat dun sa, hindi karapat dapat balikan, kumbaga. Ganun. Ito po ay nagsasabi lang po kami ng totoo dito. Transparent lang talaga kami. Yun po talaga yung totoo dito sa amin. Ganun. Kaya minsan nga maraming nagpapagawa na kung saan nasisin na lang, ganun. Kasi nga hindi po sa marami kasi kaming customer na willing sa amin Ayan. Ngayon, meron din customer na nangyari din sa akin to. Yung nangyari din sa amin to. Yung kumbaga ibibitin niya yung bayad. Kumbaga halimbawa, ang usapan niyo ay 10,000. Tapos yung ibabayad niya ay 9,000 lang. Ay ganun, nahingi siyang tawad, kunwari ganun, tapos ibibitan niya. Kasi iabot ko lang yung 1,000, gano'n siya, ang galing-galing salita. Ngayon pala, hindi inabot sa technician, nakala namin inabot. So, ganun. Pag magkaroon ng problema yung aircon niya, ibo-void namin yun. Mabovoid. Kasi nga, kulang yung binayad mo nakalagay doon sa resibo, ganito yung bayad mo, tapos ayun pala, kulang yung binayad mo sa technician.
So, ngayon, ikaw rin yung magiging ano sa uli kasi nga, ibubuid namin yung warranty mo. Kasi meron tayong 3 months, meron sa amin 3 months warranty. Tapos meron pa din kaming na warranty na umaabot din ng 6 months. Depende yun sa ano. Patulad kay YSA, lagpas 3 months na, kanina pinuntahan namin. Ayan. Wala silang bayan, free, lahat. Kasi nga, yung bayad nila ay cheque. Pero, okay naman, walang smooth transaction. Ganon yung hinahanap namin. Wala na yung cost. Walang dahilan. Walang dahilan kasi siyempre automatic nagpapagawa ka, automatic may bayad ka, magbabayad ka. Ibig sabihin nun, magulang ka pag hindi ka nagbayad. Kumbaga ginugulangan mo kami. Hindi mo naman kami maisahan po. Kasi kami, katulad niya na kulang-kulang yung bayad mo, ginawa mong 9,000. Nangyari yan sa amin sa Paranaque. Taga PF Homes. Ayan, masyadong magulang. Ngayon, hindi pa nagkaroon ng problema yung aircon niya, pero pag magpagawa siya uli, hindi na namin i-consider. Ganun. Okay. Oh. Ito yung reklamo. Oh, yan ang bahay niya, oh. Ito rin. Pag ganyan din na halimbawa na-post ka na sa group, ganoon, hindi ka na rin namin na-post ka na ganoon yung bahay mo, block to, lot to. Cerritos daw sa Cerritos, Cavite. Hindi, pag halimbawa magpapaservice ka sa amin, mag-contact ka sa amin sa page or tatawag ka sa amin tapos malalaman namin na doon ka pala nakatira, ano ka na sa amin, hindi ka na namin tatanggapin. Kasi napansin namin na medyo may pagka magulang ka sa kapwa mo, ginugulangan mo yung kapwa mo. So pag ganon, baka makatiming ka pa ng technician na baka kawawa ka. Magiging kawawa talaga kayo kasi marami kasing talagang technician na malupit. Ganon ang ginagawa namin. Hindi na, alam mo, nakapos ka block to, lot to, hindi ka na namin i-consider, hindi ka na namin papansinin kung halimbawa magpapaservice ka sa amin. Kahit gaano pa kahit milyon pa yung ibabayad namin sa iyo, kasi nga babayad mo sa amin. Hindi ka, kasi nga doon pa lang sa mo wala na, hindi ka napasok sa standard namin. Ang mga ang mga customer namin, isang paggawa, ilang beses yan, ang mga customer namin umabot ng mahigit 3 taon sa amin pa rin nagpapagawa yung mga yan. Nagiging tropa na nga naging kaibigan na nga, parang kamag-anak na. Si Ma'am si Lister. Tapos si mama na doon sa Alas para mga kamag-anak na. Ganon kami. Kumbaga ganon namin sila ka-close yung mga customer namin. Halimbawa ganon nagawa namin. Meron pa nga kaming nagawa, babalikan pa namin si Ma'am Armina. Yun. Which is mahal na mahal din namin na customer yun. Kahit na ganon lang yun si Ma'am. Ayun, yun ang namin. Pag na-post ka na dito sa mga group, lalo na dami pa nang pinag-share ng group na ito, wala na. Hindi ka na makapag-avail ng service sa amin. Yun ang totoo. Hindi ka na. Kasi nga na-post ka na Napansin namin yung medyo pagka magulang mo sa kapwa. Kasi automatic yun, tumawag ka ng service provider, may bayad ka na dapat.
Ngayon, parang ano na, ay, mahal pala, hindi na pwede. Oh. Wag kami. Wag mo kaming anuhin. Ikaw na may-ari ng bahay, wag kami. Wag mo kami, wag. 350 check up, sinervice mo, ayaw magbayad. Ayan, ang bahay nila. Oh. Ayun. Emery, balik. 350 lang yung hinaing check up, di makapagbayad. Medyo hindi kami, para sa akin hindi kami sang-ayon sa ganun. Kasi nga, napakababa lang naman yung siningil ng, kasi ngayon, halimbawa, ikaw ng client, ikaw ng customer, kumontak ka ng service provider ng aircon mo, expected na magbabayad ka. Huwag yung magpatay mali ka. Wala ka rin sa ayos eh. Yan. Tama ba yan? Ayan. Message ko, dito, okay na. Sa'yo, okay na. Message ko po sa atin, mga mamamayang Pilipino, the land of fear. Para sa technician, ganun, lesson learned yun sa inyo na kung saan sabihan mo rin yung yung kumausap sa may-ari ng bahay na ganun, kailangan ma-close muna yung ma-deal mo na kung sir, may babayaran kayo kung magawa man o hindi magawa yung aircon nyo. Ganun, kasi siyempre yung technician ay malaki po yung sahod nila. Ganun. Yung technician, pinakamura sa technician, 700. Yung sa amin nga, helper namin, 700 ang sahod. So, sayang yung oras na pinunta doon na kung saan hindi naman pala magbayad yung customer. Yung para naman sa customer, sir, kumontak ka ng service provider mo, ng aircon mo, automatic yun. Siyempre, expected na magbabayad ka. Siyempre sa ngayon, pumunta yung technician, may siguro kung nag-aaral siya, may bayad na yon hanggat sa naging technician siya. Hindi rin po madali ang magiging technician po. Tapos gaganyanin nyo lang po. Ngayon, na-post ka na sa group. Swerte na lang siguro kung may makita po kayo na magpa-service po sa inyo. Kasi kung gano'n, na nakita kayo ng mga technician, ang mga technician po, kaya nga technician na sila kasi malulupit yan mag-isip. Kumbaga, yan sila, technician yan. Kumbaga, out of the box yan mag-isip. Ayan. Yung naman ngayon, may isa kong tao na tinitraining ko maging technician, hindi, sinabi ko yun. Sinabi ko na ito yung magiging ko sa'yo. Ayan, kahit saan ka magpunta, kung magaling ka na technician, mabubuhay ka. Ayan, tapos under training sa akin. Ayan. Para may blessings po, iwasan natin yung panlalamang sa kapwa. Kung may nasabi ako na mali, paki-correction na lang kasi hindi naman po perfecto siguro yung pananaw ko. Ang Diyos na lang po. Sa Diyos na lang po natin, siya na po ang maghusga sa ating lahat. Kumbaga, siya na po ang mag-judge. Siya ang mag-judge sa ating lahat kung Pero alam niya
na alam natin na kung sino man yung mapanlamang sa kapwa ay hindi siya pagpalain. Alam na natin yan. Kung siguro man kung pinagpala ka na, may pinarating ka na sa buhay ngayon, dun ka na mababa, dun na ang Diyos na ang ano sa'yo. Kasi sinabi nga sa Biblia na dadagdagan niya ang buhay mo kung magiging kung maging mabuti kang tao dito sa mundong ibabaw na ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras sa reaction namin na ito.